Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. Pwede din kayo mag-join sa ating munting tinig community. I-click nyo lang po yung join, no? At syempre, don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated bawat upload po natin and live stream. Ngayon ay pag-usapan natin ang kakatapos lamang po na political sortie na ginawa po sa Cebu. At yan po ay nagpahayag ang governor ng Cebu na walang iba kundi si Governor Gwendolyn Garcia na ginigipit ngayon ng ombudsman. Na kung saan, kung kailan pa madali na lang ang eleksyon, saka pa niya sinuspended. At ang mga media ay iniintriga ngayon na ang pagpunta po, lalong-lalo na yung reporter ng Net25, na si Eden Santos, na ang pagpunta po di umano ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu ay sign po ng suporta sa suspended governor. Actually, kahit suspended governor si Gwen Garcia, still, she is functioning dahil po may due process naman yon. At inihintay niya yung response ng Department of Interior and Local Government, what will happen sa suspension na ipinalabas sa kanya ng ombudsman. And by the way, sa pagpunta po ng ating mahal na Pangulo at iba mga senatoriables, nakita natin na hindi na binanggit ng ating mahal na Presidente si Camille Villar. Sapagkat open po ang Administration Marcos na maimbestigahan ang prime water. Ang prime water ay pagmamay-ari ng mga Villar. No, nung narinig ni Sara Duterte na paimbestigahan ang prime water ng mga Villar, ay kinunik na naman sa politically motivated. At the same time, sinisiraan na daw di umano ng administration. Okay? So those are the direct or the indirect message na gustong ipaabot ng mga kalaban ng ating mahal na Presidente. Ito po ang hindi pagbanggit ng ating mahal na Presidente. Alam na ninyo yan, na wag na nating suportahan. Even though si Governor Gwen Garcia, parang hindi din binanggit, no, si Camille Villar. Sa mga una niya siguro nabanggit, pero sa ngayon wala na. At ang maganda din kay Gwendolyn Garcia dahil kahit pa iimbestigahan siya ni Senator Raffy Tulfo patungkol po doon sa 10 peso na bayad sa terminal, ngayon ay hindi pa rin kinalimutan ni Governor Gwen Garcia na i-endorse si Erwin Tulfo, isa sa mga kandidato ng alyansa na sa ticket slate po ng administration. So, yan ay patunay na those are the leadership by example na character. Yung hindi mo pinipersonal na kahit magkapatid pa si Erwin at saka si Senator Raffy Tulfo, kahit imbestigahan pa ni Senator Raffy Tulfo si Gwen Garcia, hindi niya dinamay si Erwin Tulfo dahil naniniwala si Governor Gwen Garcia na iba po itong si Erwin at saka si Raffy Tulfo. Pero sa kabuuan, ang malinaw dito na nasa puso pa rin ng mga taga Cebu ang pagsuporta sa administration. Lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo at kanyang mga kaalyado. Napakagandang statement from Governor Gwen Garcia. Ang hindi matanggap-tanggap ng mga Duterte supporter ay bakit daw po sinuportahan pa ni PBBM, sinuspended na nga ng Malacanang. Take note, hindi pa po nag-take effect yun kasi unang-una, wala pang response ang Department of Interior and Local Government. Dadaan pa po yan po sa due process. So pag-usapan natin itong mga padapa wala ng laban, senatoriables. Palapit ng papalapit ang eleksyon, they are really in a double time na ikondisyon ang taong bayan na malakas po ang kanilang slate, na malakas po ang kanilang hanay, which is in reality, hindi po. Dahil kahit nga covered court, walang tao. No? Nakatulad ng mga tao na dumadalo sa alyansa, Partido para sa Bagong Pilipinas. Hindi yung padapa wala ng laban. Dahil ang padapa wala ng laban, wala talaga silang platform of government. Hindi po nila dinidiscuss kung ano po yung gawin nila, ano ba yung mga batas na gusto nilang gawin na makakatulong sa gobyerno, hindi. Kasi sisirain at sisirain nila ang pagkatao ng gusto nilang siraan. Yan ang hindi maganda sa performance ng mga padapa wala ng laban.
yung hindi ka na nga nananalo, hindi ka nga mananalo, naninira ka pa. Sa bagay, ang leader-leader nila, ang nanay-nanay nila, yung utak talangka at anay ng lipunan. O na kung saan ay binabanatan si Atty. Claire Castro na dihamak naman na mas magaling si Atty. Claire Castro kaysa sa kay Sara Duterte. BP lang naman po ang maipagmamalaki niya. Kaya wag kayo maniwala, taong bayan, na malakas po ang padapa, wala ng laban because pinapakita lang nila na malakas sila para pag matalo sila, aakasuhan nila ang gobyerno, ang administration ng pandaraya. At kung halimbawa, matalo man sila, okay, or manalo man sila, I mean, malaking milagro. Kasi maniniwala kayo na si Kibuloy manalo. Maniwala kayo na si Philip Salvador manalo yan. Si Bundok manalo yan. Hindi yan mananalo. Si Bato de la Rosa, 50-50 na nga eh. Kasi aminin natin, si Bongo lang lumulusot. Pero may mga survey pa nga na nag-number 1 pa si Kibuloy. Ewan ko kung ano. Ilang milyon kaya yung binayad nila doon para mag-number 1 si Kibuloy. So guys, alam na ng taong bayan. So hanggat may 7 araw pa bago mag-eleksyon, okay, pag-isipan nating mabuti kung sino po ang ating ilahalal. At please, kung pwede, ibasura na po ang mga kandidato ng padapa, wala ng laban dahil panggugulo lamang po ang kanilang ginagawa. Okay? Kaya nga po tayo, mga kamunting tinig, no? Let us educate ourselves also. Let us teach ourselves how to become a responsible voters. Okay? Sa political rally ng mga padapa, wala ng laban, wala talaga silang crowd. Kagabi, nanood ako eh. Parang isa sila sa barangay sa Quezon City. Wala talaga. Yung mga vlogger nga, hindi nga pinapakita yung crowd, yung mga nagsasalita doon, yung ibinibida nila si Sara Duterte, ibinibida nila si Pulong, ibinibida nila si tatay nila Digong, na gusto nila makabalik, ang katotohanan, hindi na nga makabalik. Kasi, hihintayin pa yung tinatawag na mga resulta ng pag-aapila nila at titingnan pa kung ang confirmation of charges. Kaya magdasal kayo kay Satanas, malay mo, magkakatotal, mga demonyo man kayo, di ba? So magdasal kayo kay Satanas, pag once na mag-grant yun, edi tulungan nila kayo na ipauwi si Rodrigo Duterte, no, sakay sa isang sa loob ng garapon. No? Mga kamunting tinig, ang midterm election na ito ay napaka-importante. Anong sabi ng ating mahal na Pangulo? Butuhin ang alyansa para sa patuloy-tuloy na pagbabago. Kasi pag halimbawa manalo itong mga kalaban ng administration, pipigilan nila ang possible na mga progress and development na napasok sa programa na gustong i-implement ng gobyerno. Dahil pag once na suportahan nila, matatalo ang kanilang panlaban sa 2028. That is the reason why nabigyan natin ng matino na mga senador ang ating mahal na Pangulo. Because that's a partner of a legislative executive what they call the realize the vision of the president to make this country great again through the implementation of Philippine Development Plan 2023 to 2028 and beyond. Okay? At kailangan bigyan natin ang leader ng bansa na ito ng responsable. Hindi para sa tatakbo lang dahil sa mga Duterte. Tatakbo lang dahil sa kanilang mga paninira sa gobyerno. So kung ganyan yung mga klaseng leader, sasampa sa entablado, manira ng manira, walang malinaw na platform of government, walang malinaw na direksyon, so anong mangyayari? Kaya tayo sa suporta ng Cebu, sa administrasyon slate at sa kay Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na ang administration na to ay worthy to be supportive. Worthy to be supportive. Ay ang kalaban ni Gwin Garcia na suportado ng ating mahal na Pangulo, paninira lang din yung alam. Paninira yan din alam. Kaya alam ko na responsable ang mga taga Cebu. Hindi pa ipagpalit ng mga taga Cebu sa mga maninira lang ng bansa, no, ang ating Pangulo, ang ating mga senador na susuportahan sa alyansa. Okay? So yan ang aking dala sa inyo mga kamunting tinig. Kailangan po natin
na ipaliwanag sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang o mga anak po natin, mga apo, na tulungan natin ang administration. Dapat panalunin natin ang mga kandidatong worthy dyan po sa Alyansa slate. Walang makalusot na mga padapa, wala ng laban because they are not for the Filipino people. Tingnan mo yung mga pinagagawa nila. They want to take revenge. Gusto nila magiganti. Dahil, ayun, inapi daw ang tatay nila. They run, it is not because they want to serve the Filipino people. Gagamitin na nila yung mga ganyang klase mga words just to capture the interest of the Filipino para butuhin sila. Yun pala, they are not aiming for the sake of the Filipino people, but for the Dutertes. Kasi malaki ang utang nila na loob sa mga Duterte. At yan yung kwento nila sa mga political sorte nila. At kung sino man yung mga itataas kay nakamay ni Sara Duterte, wag nating butuhin yan. Katulad niya ni Amy, katulad ni Villar, ngayon, pinatikim na ng Pangulo. Hindi na po binabanggit ng Pangulo si Camille Villar. So matatalo at matatalo yan kahit billion-billion pa yung pera nila. Dahil ang dami pong nagreklamo ngayon dyan sa kanilang mga negosyo na prime water na planong iimbestigahan. Kaya siguro doon nagtampo si Camille Villar. Kaya nga hindi na po nagdadadalo sa mga sortie ng alyansa. Hindi nakadalo sa Lucena, Quezon Province, hindi nakadalo sa Batangas, hindi rin nakadalo sa Cebu. So yan ay talagang malinaw na si Camille Villar ay hindi na po talaga kailangan iboto yan. Ngayon, hindi naman siya matanggap sa kabila sa padapa ulan ng laban. Kasi pag suportahan nila si Camille Villar, mahuhulog sila. Sila po ang magtatraiduran dyan. Samantalang sa alyansa, nagbubuhatan sila ng mga kamay. Kung baga tinataas nila yung kamay at kandidatura ng kanilang kapareho na partido, ng kanilang kaalyansa. Hindi sila nagkakanya-kanya. Yun ang kasi ang leader nila, si PBBM, abay natural, PBBM is a leader by example, so naturalmente, gagayahin nila kasi matatransmit din ang mabuting karakter ng leader. Kaya kasinungalingan yung sabi ni Sara na kapag yung leader ay lulong sa droga, yung kamay at paa, o yung ulo lulong daw sa droga, siyempre yung kamay at paa lulong daw sa droga, di ba? Ginagana mga pananalita yon na wala siyang basis. Ang basis niya lang po ay ganito. Yung video na ipinakita ni Marlica at saka ni Roque na authenticated daw kuno. Original tapos ipapa-authenticate nyo, buang. Original tapos ipa-authenticate ninyo para patunayan ninyo na totoo. Kaya nga ngayon, nagkaletse-letse ang kanilang political career dahil po sa ganyang klase mga kasinungalingan. Kaya po mga kamunting tinig, tagumpay po ng sambayanang Pilipino kapag walang makalusot na mga partido ni Digong sa Senado, including yung mga pula sa puti na favor na hindi ma-impeach si Sara Duterte. So pag hindi ma-impeach si Sara Duterte, disaster po sa bansang Pilipinas. Marami pa siyang sisirain ng sisirain kasi salita lang siya ng salita na walang basihan. Anong mapapala mo sa isang tao na ganon? Iskandalosa, chismosa, wala pang alam sa leadership. By example. O, di ba? O, so maraming salamat sa inyong lahat, mga kamunting tinig. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Pilipino. Nagsasabi, dihado na ang Team Suka laban sa alyansa. Walang binatbat ang team ni Rodrigo Duterte sa team ng ating mahal na Pangulo. Dahil ang mga partido na nabilong dyan or ang mga tao na nabilong sa partido ni Rodrigo Duterte, personal na interest lang ang kanilang gusto. Narinig nyo yung speech ni Governor Gwin Garcia ng One Cebu? Wag tayong magpapatalo sa mga individual na sariling interest lang nila ang kanilang pinapairal. Kaya tumakbo sila sa politika. Suportahan natin kung sino ang sinusuportahan ng ating mahal na Pangulo dahil yun po ang nararapat. So it's up for us to discern. Okay? So salamat and please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell again para lalo kayong updated bawat live stream po natin at upload na mga video katulad nito. Salamat po sa inyong support through super chat, through liking, sharing, and subscribing. And syempre,
Salamat din po sa inyong walang sawang pagsubaybay bawat live stream ko at bawat upload ko ng mga videos. Sa Team Replay, salamat po. Mabuhay tayong mga Pilipino. Hindi lang basta-basta Pilipino, kundi mga bagong Pilipino na mayroong dugong maharlika sa bagong Pilipinas.